Digital Careers Expo isinagawa sa lungsod ng Tacuro. Lebak Legislative National High School, Salaman Central School, panalo sa Pantas 2024 Crispy. At pagpatay kay Barangay Lagilayan, punong Barangay Serra Jr., kinundi na. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat. Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 21, taon 2024. Digital Careers Expo isinagawa sa lungsod ng Tacuro. Narito ang ulat. Isinusulong ngayon ni DICT Undersecretary Josel Patapa Sige ang digital skills at pagkakapantay-pantay sa Digital Careers Expo na ginanap sa lungsod ng Tacurong kahapon, ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Sa isang keynote presentation ng pinamagatang Ensuring a Globally Competitive Filipino Digital Workforce to Drive Digital Careers, binigyang diin ni Attorney Josel Patapa Sige, DICT Undersecretary para sa ICT Industry Development, ang kahalagahan ng pagtututok sa digital skills gap at pagsulong ng digital exclusivity. Ayon kay Patapa Sige, hindi na kailangan ng mga Pilipino na iwan ang kanilang mga mahal sa buhay upang magtrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng Digital Highway, maaari nang kumita at magtrabaho kahit sa loob ng Pilipinas. Binanggit niya ang ulat ng World Economic Forum o WEF na nagsasabing sa susunod na 6 na taon, tataas ng 25% o aabot sa 72 milyong trabaho sa buong mundo ang digital jobs na kanyang tinawag na isang conservative estimate. Binigyang diin din ni Undersecretary Patapa Sige ang work from anywhere, phenomenon na tinutukoy ng WEF study. Hinamon niya ang lungsod ng Tacurong na gawing portal ng mga digital jobs sa Rehiyong 12 at pinasalamatan ang lungsod sa kanilang pagsuporta sa pagpapataas ng kasanayan ng kanilang mga kabataan. Dagdag pa niya, dapat maging handa ang lungsod ng Tacuro sa inaasahang pag-angat ng sektor ng Information Technology at Business Process Management o IT-BPM sa taong 2028 na maaaring magbigay ng trabaho sa 2.5 milyong Pilipino. Ako ang inyong kaibigang Apolinario na di Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Lebak Legislative National High School at Salaman Central School panalo sa Pantas 2024 Quiz B. Narito ang ulat. Napuno ng kagalakan ang Lebak Municipal Gymnasium noong ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan habang ang Pantas 2024 Season 4 Quiz Bowl ay naging sentro ng entablado kasabay ng kampyon ng festival ng munisipyo. Ang taunang kompetisyong pang-akademiko na nagdiriwang ng anibersaryo ng pundasyon ng Lebak ay nagpakita ng husay sa intelektual na mga mag-aaral mula sa buong munisipalidad ng Lebak. Matindi ang kompetisyon habang naglalaban-laban ang mga kabataang isipan mula sa iba't ibang paaralan para sa inaasam na titulo sa parehong kategorya ng elementarya at sekundarya. Ang kaganapan na dalubhasang pinagsiwaan ng mga quiz masters na sina Jonathan A. Lesa at Eileen Bisuelio ay minarkahan ng matinding pag-ikot ng pagtatanong na sumubok sa kaalaman ng mga kalahok na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa. Sa elementarya na kategorya, ang Salaman Central School ay lumitaw bilang kampyon na nagpapakita ng pambihirang kaalaman at mabilis na pag-iisip. Ang koponan ay binubuo ni Liam Marco Guarin,
Daphne Lorraine Alojado, Shana Navin Parandiang at Alessandra Marie Atundukan na tinuruan ni Miss Jenny Lo Mayaw. Maigpit na sumunod ang Celeste Central School bilang first runner-up habang nakuha naman ng F. Paruhinog Senior Memorial Elementary School ang second runner-up. Sa sekundarya na kategorya ay nakakita ng isang kapanapanabik na pagtatapos sa Lebac Legislative National High School na nakuha ang pinakamataas na premyo. Nakuha ng Notre Dame ng Salaman College Incorporated ang first runner-up na posisyon at nakuha ng E. Arcanio Memorial National High School ang titulong second runner-up matapos masungkit ang tiebreaker na tanong laban sa Salaman Institute. Ang kaganapan ay higit pa sa isang kompetisyon. Ito ay isang pagdiriwang ng kaalaman at diwa ng komunidad. Binigyang diin ng Pantas 2024 bilang bahagi ng Kampyonan Festival ang kahalagahan ng mga gawaing intelektual at pamana ng kultura na nagpapatibay sa kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng mga individual na mahusay. Habang malapit na matapos ang seremonya ng pagsasara, napag-isipan ng mga kalahok at mga dumalo ang kahalagahan ng mga naturang kaganapan sa pagpapaunlad ng edukasyon at pagmamalaki ng komunidad. Ang tagumpay ng Pantas 2024 ay nagbigay diin sa kahalagahan nito bilang isang makabuluhang plataforma para sa mga mag-aaral na sumikat at para sa komunidad na magsama-sama sa pagdiriwang ng parehong intelektual at kultura ng mga tagumpay. Sa pagtatapos ng kompetisyon ngayong taon, ang pag-asam ay nabubuo na para sa Pantas 2025 na nangangakong ipagpapatuloy ang tradisyon ng kahusayan at pagdiriwang nito. Ang kompetisyon ay inorganisa ng LGU Libac, katuwang ang Sukelco. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, pagpatay kay Barangay Lagilayan, punong Barangay Serra Jr., kinundi na. Narito ang ulat. Sa hindi inaasahang pangyayari noong araw ng Lunes, ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan ng pagbabarilin si punong Barangay Amado Serra Jr. sa loob ng kanyang sasakyan. Dahil sa mga natamo ng mga tama ng bala, agad itong binawian ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang mga kabarangay nito at maging ang pamilya ng punong barangay dahil wala naman silang kakilala na kaaway o kagalit at kilalang maunawain ito at pala kaibigan. Agad naman ang nagpalabas ng pakikiramay si dating Isulan Vice Mayor Lord Dean Castillo sa mga taga-barangay Lagilayan at sa pamilya ng punong barangay. Sa kanyang Facebook account, mariing kinundi na nito ang ginawang pagpatay sa punong barangay. Ikinagulat naman ni Suspended Isulan Mayor Marites Pallasige ang nangyari sa punong barangay na kung saan inalala nito ang kanilang pagiging malapit na kaibigan. Hiling naman ito ang hustisya at magkaroon ng mabilisang investigasyon para makilala ang nasa likod ng pagpatay. Ipinadaan ni Suspended Mayor Pallasige ang kanyang mensahe sa Facebook account ng kanyang asawa na si dating Isulan Mayor Diosdado Pallasige. At nagbigay naman ng kanyang opisyal na pahayag si Acting Isulan Mayor Attorney Arnold Armada sa pamamagitan ng kanyang Facebook page na kinundinan din nito ang pagpatay sa punong barangay at hinimok din nito ang mga otoridad na gumawa ng mabilis na aksyon para mahuli ang may kagagawan. Sigaw ngayon ng mga taga-barangay Lagilayan at maging ang pamilya ng punong barangay ang hustisya at kinundinan nila ang ginawang pagpatay sa kanya. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yun ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliner. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.